TV Patrol. Balik sa mga balita sa 1TV Patrol. Rabies Awareness Month gipahinumdum sa City Veterinary Office. Giobserbar usab nining bulan sa Marso ang Rabies Awareness Month. Sa ulahing flag raising ceremony sa Usami City Hall, gipahinumdum ni City Veterinary Office Officer in Charge Dr. Lourdes Caliao nga ang bulan sa Marso kinahanglang magbinantay sa mga magbantay sa mga irong iring gumikan kay nining bulan na usab ang pinakadaghang insidente sa dog bite o cat bite. Iyang gipasabot nga mutala og mas taas nga insidente sa paag sa irong iring ang bulan sa Marso gumikan sa taas nga temperatura hinungdan nga ang ilang presensya anaa gayud gawa sa balay o sa mga dapit nga arang makapabugnaw sa ilang lawas. Iyang gipaklaro nga ang rabies o rabies dili inborn sa iro ug iring apan mahimo silang makakuha kung sila mapaakan og susama nilang career na og rabies. Alayon sa Rabies Awareness Month, ang buhatan sa City Veterinary Office ilalom sa approval og suporta sa buhatan ni Mayor Sam Norman G. Fuentes. Padayong nagahatag og libreng anti-rabies vaccine, partikular sa ilang buhatan nga naataas sa merkado publiko. O gapadayon usab ang ilang pagbisita sa mga barangay ug mao kining mga barangaya ang ilang bisitahon sulod nining bulana. Ang Manaka, Sinusa, Sangay Dako, Sangay Jut, Cavite, Embargo, Gutukan Jut o Labinay. Ang atong tema karon nga tuig sa Rabies Awareness Month is Rabies Free na pusat aso kaligtasan ng pamilyang Pilipino. Rabies awareness is very necessary kay daghan pagyud kaayong mga myth about rabies. Just like for example, ang uban mo ingon basta iro o iring naa ginay rabies, labi na itoy. That's not true. Ang atong iro ug atong iring wala gina sila'y rabies, but they can acquire, they can be infected. That's why karong March atong pabukunahan ang atong mga iro o atong mga iring para dili matakdan og rabies. So, for the whole month of March, ang atong opisina sa public mall sa second floor, magbakuna ta, libre. Iro og iring walay nun-break. Tapos, sa mga barangay sa layo-layo, moadto mi sa Manaka, Sinusa, Sangay Dako, Sangay Jut, Cavite, Embargo, Gutukan Jut, og Labinay. So, atong ugalion, labi na sa month of March, nga magpabakuna, para kada tuig, dumdumo na to nga March, magpabakuna kita, di ta kalimot. So, 3 months old nga puppy, pwede na bakunahan og iring. 1TV Patrol. Public hearing sa tree planting proposed ordinance gisagop na sa plenaryo. Gisagop na sa plenaryo ang mga butangan na toki sa public hearing labot sa tree planting proposed ordinance ni ang giduso ni Environment Committee Chairman Juanito Sakin Jr. Gipanikamutan sa Joint Committee nga aduna mahitabong deliberasyon o maaprubahan kini sa ikaduhang pagbasa. Apan gihulat pa sa konseho ang position letter sa mga tulungaan o uban pang mga stakeholder alang sa pinal nga komentaryo o sentimiento sa sugyot bulaod o kiniusab ang basihan sa himuong koreksyon sa o sa proponent alang sa patas o epektibong implementasyon sa ordinansa. Sa final approval sa maong proposed ordinance, mahitabo usab ang pagbineluay og mga maayong ideya o sugyot sa mga sakop sa konseho. Isip Environment Advocate o nagdala sa komitiba sa kinayahan, giduso ni Honorable Junjun Sakin ang maong sugyot balaod aron sa tuyo nga padayong mamintinar ang pagpanalipon sa kinayahan, masustiner ang rehabilitasyon sa kalasangan o ang posibleng o ang pabiling maperserbar ang tanang kinabuhi sa kinayahan o biodiversity. Sa laudable ordinance from Honorable Sakin. Thank you very much for this proposed ordinance and I hope this will push through. Noted by the Chair. Thank you, Honorable Chair. This invitation will wait on the final version of the ordinance of Honorable Sakin after the submission of all the procedures of all colleges and other stakeholders. After the time that Honorable Sakin will be able to revise his ordinance to suit the different versions being
submitted by all stakeholders, Honorable Sir. Move, then motion to concur, adopt this joint committee report dated February 1926 for approval of this August body up to the second and final reading, Honorable Sir. 1 TV Patrol. Ordinansa nga mag-institutionalize sa 1% gikan sa 10% SK funds iduso ni Honorable John Phil Duhay Lungsod. Anang detalye ni Johnny Tommy. Gikatakda nga pagatukayon sa joint committee hearing ang proposed ordinance ni Usami City Sangguniang Kabataan President John Phil Duhay Lungsod nga magtibhang og 1% gikan sa 10% Sangguniang Kabataan funds nga gamiton alang sa mga programa og aktibidad sa KKDAT o Kabataan kontra Droga at Terorismo. Hinihuman gipadangat ni Youth Affairs Committee Chairman John Phil Duhay Lungsod ang maong proposed ordinance sa ulahing regular session alang sa first reading. Gipasabot ni Honorable John Phil Duhay Lungsod nga ang KKDAT o Kabataan kontra Droga at Terorismo usa ka programa nga hinuusang gipasihugda sa Philippine National Police nga gitawag og PADS o Philippine Anti-Illegal Drugs Strategy og sa Armed Forces of the Philippines nga gitawag og NTF-ELCAC o National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ang PADS gikampanya sa kapulisan aron dili madala sa dotang bisyo og ang NTF-ELCAC aron dili mahaylo sa impluwensa sa walong grupo ang mga kabatanunan. Institusyon ang KKDAT ma-institutionalize usab ang pagpundo nini labi na sa dakbayan sa Usamis hinungdan nga gigam-an gayod og ordinance presentasyon sa Sangguniang Kabataan. Ang motion ni Majority Floor Leader Attorney Mars Tapayan gikalipay ni Honorable John Phil Duhay Lungsod nga dili na kinahanglang mopailalom og public hearing ang maong ordinansa sa rason nga batag bulan o kwarter adunay regular nga padagtigom ang SK Federation og sa maong aksyon mahimong ipaabot sa proponent ang hangyo og katuyuan sa sugyot balawnon. Gipasalig usab ni Honorable John Phil Duhay Lungsod nga ang maong intensyon ipaabot usab niya sa liga ng mga barangay ning syudahan. Yes, intention to have a public hearing on this because I understand this concern of the barangays and of the SK, and this item might be discussed in the Federation of ABC Barangay Councils as well as in the Federation of Sangguniang Kabataan, Honorable Chair. So this might not need any public hearing because there is also no penalty clause in this ordinance. So may I know from Honorable Duhay Lungsod, Sir, his desire about this? Honorable Duhay Lungsod, you are now recognized by the chair. Thank you, Madam Chair. I subscribe to the manifestation of Honorable Mars Tapayan that dili na mo undergo public hearing because I would like to inform this august body, Madam Chair, that first, before we draft this ordinance, on our last meeting, month of January, the 51 SK chairpersons in Usami City are already aware of this asa amo ang paghimuon nga draft ordinance to allocate a 1% coming from the 10% of the SK funds nga ma-allocate into the program sa Kabataan kontra Droga at Terorismo. And after this, we will be having our another meeting next month, and perhaps wala man pod nag-involve og penalty ang proposed nga ordinance, Madam Chair. Alang sa 1 TV Patrol, Johnny Tommy reporting. 1 TV Patrol. Dukan pa sanay sa atong mga balita sa 1 TV Patrol human lang sa mga buluanong pahinumdum. 1 TV Patrol. 1 TV Patrol. 1 TV Patrol. 1 TV Patrol.